ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Pilipinas ay 6 na minuto na. Makalipas ang 3:00 ng hapon. Tuloy ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso tuwing Sabado 3:00 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri Ascenso. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Agri-asenso tayo. Mga kapwa ko magbubukid, magsasaka, mga isda at mga nasa sektor ng SMEs, Small and Medium Enterprises. Ang negosyo ay tungkol sa agrikultura. Magandang hapon sa inyo. Kumusta kayo? Abay, sa atinong pagpapatuloy ng pagdatanghal natin sapagkat ika-39 na anibersary po ng Agricultural Training Institute. Mamaya po ay meron tayong sorpresang panauhin na talaga namang ang pagsahirap po bago namin po ito naimbitahan at nahagilap sapagkat talaga po namang siya busy. Pero tayo'y pinaunlakan, napakapalad natin ngayong hapon. Mamaya ako na ipakikilala po sa inyo. Kasama ko muna ang ating, of course, ang may-ari po ng programa, si Assistant Director, si Ma'am Nyet Arceo. Ma'am Nyet, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon ka, Henry. Tawang-tawa ako sa introduction mo. Pero Ay, sabi mo nako. nga, surprise guest. Ay, wag kayo. So, magandang hapon po. Magandang hapon. Agri-Ascenso na po tayo. Ayan, aba, 39th year na pala ang ATI, Ma'am Nyet. Ano ho, at ano ba ang, kasi may nakita ko rito na mukhang talagang ang focus yung pagpapaigting ng capacity builder, knowledge bank at catalyst ng sektor ng agrikultura. Yan ang mga tampok na, tama yan Ma'am Nyet, ano, dyan nakafocus ngayon ang ATI? Yes ka, Henry. Capacity builder. Kasi kamo po ay nasa training and education, pagpapalaganap ng impormasyon. And syempre, lahat po yan ay ini-store natin para lagi po siyang nagiging accessible, kaya knowledge bank. At catalyst ka, Henry, dahil nandun tayo sa kanayunan, no, para isulong ang development sa agriculture. At mamaya po kasama ang ating panauhin, hihimayin pa nating lahat yan. Naku, sasabihin naman ninyo, ay, buti na lang at ka Henry, kayo'y pinaunla ka naman ng inyong panauhing pandangal. Pero bago yan, ma'am, last Saturday po napag-usapan namin with our guest, kasi Sir JL, yung kalagahan ng woman farmer sa agrikultura at isang galing po sa Cavite, si Ma'am Heidi Harubel Novares. Ang ganda nung kanilang Love of Lilia. Ganda nung pala yung sa nanay daw nila pala yun. Oo, Love of Lilia, tapos sila yung may-ari ng Love of Lilia Integrated Farm at President ng Association of Women for Organic Farming in Cavite. Nakarating na ba kayo dito? Di pa? Hindi pa ka, Henry. Yan yung isa. Kasi parang kaka-certify lang po namin sa kanila bilang learning site ka, Henry. Dagdag ko lang ka, Henry. Sineselebrate kasi natin this year yung International Year of Woman Farming. So yung contributions ng ating mga kababaihan. Napakalaki ng contribution po ninyo mga kababaihan talaga naman sa agrikultura at sa ating food production, Naibahagi nga ho kasi ni Ma'am Heidi, Ma'am Nyet, yung palang Love of Lilia nga ay galing sa kanilang mga magulang, sina Ma'am Lilia at Sir Gap. Nako, ito pala yung simbolo ng kanilang pagmamahalan. Ayan. 88 at 89 na pala yung mga magulang nila, Ma'am Nyet, Medyo may edad naman at nakakatuwa. At tapos sila ay mga taga-BPO, tapos nagsimula sa backyard lang.
Apo, at hanggang sa makita nila na maganda pala. Kaya nag-venture sila sa integrated at high-value crops production. Yun, yung pala ang kanilang istorya. Ano. Pero alam nyo ma'am, yung isa sa kanilang ginagawa, yung value adding sa pamamagitan ng organic soap. Ma'am, kayong mga babae ang champion dyan sa ganyan sa value adding. Sa alam nyo yun, sa creativity, innovations, hindi ba? Kayo magaling dyan kayo mga kababaihan talaga. Ano ho, kagaya nitong sa Love of Lilia. Isipin mo ma'am, meron silang value cropping sa... Made Oo. soaps, Henry. Yes. Oo, kumbaga natural. Tapos yung kanilang pipino, coconut oil, meron sila, nakakabuo sila ng handmade soap. Ganda. Yes. Oo. Papaya. Yes, oo. So ito ho yung talagang ayan, 'di ba? Kita ninyo yung pinapakita namin sa screen. Ganda ng... Tama-tama, araw ng mga puso ang kasunod, Henry. Meron nga sila ma'am, yung parang, ano ba yun? Yung parang sabon na parang akala ko mga ubas. Diba? Ayan, yan ma'am, Akala ko sabon, akala ko prutas. Alam mo bang, sabon. Ma'am, sabon yan yung pang-sabon pagka magsi-CR ka na maliliit lang, kukuha ka lang ng isang maliit, tapos yun ang ikukonsume mo. Ang gandling ng ginawa nila. Akala ko, sabi ko, ang sarap naman. Akala ko ubas di ba? Ayan Ay ma'am, sabon pala yan. Galing dun sa kanila mga, ayan, di ba? Oo, akala ko straw ka. Yan, ganda ma'am Ayan, pinakikita po namin mga Diyan kababayan. ka, Henry, kasi natural. Oo. No, wala masyadong chemical. Yes. Oo. Galing yan sa kanilang mga produkto talaga. Halaman, bungang kahoy, lahat-lahat. Kaya dyan talaga napakagaling po ng mga kababayan sa farming. At ito pala ma'am nga ay sinabi na niya napakalaki ng papel po ninyo ATI sapagkat sa learning, sa training, sa technology, mentorship, ay nako. Wala kayang utang na loob nitong Love of Lilia Farm na ito, kagaya rin po ng mga ibang mga farm na tinutulungan po ninyo ng ATI. By the way, marami pa naman tayong idadagdag tungkol dito sa Women in Farming. At ngayon, dumako lang muna tayo sa mga balita mula sa ATI at sa Department of Agriculture. Mga balitang kailangan mong malaman sa Agri-Balita. Narito na po ang mga balitang yan at ni Ma'am Niet Orseo. Ma'am Niet, go ahead. Yes, Henry, maraming salamat. Narito ang ilang kaganapan at anunsyo mula sa Department of Agriculture at sa aming ahensya sa Agricultural Training Institute. Pinangunahan po ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at DA Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. ang inspeksyon sa bagong rice processing facility ng Hamtik Multipurpose Cooperative na nagkakahalaga ng halos 95 milyong piso. Bilang bahagi po ito ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ang pasilidad ay itinayo ng PhilMec at inaasahang magpapababa ng post-harvest losses, magpapabilis ng milling at magpapataas ng kalidad at presyo ng bigas ng mga local na magsasaka. Kasabay nito na mahagi rin ng Department of Agriculture ng tulong pinansyal at mga kagamitan para sa mga magsasaka at mangingisda sa Antique. Pinalakas din ang sektor ng livestock at poultry sa pamamagitan ng mga multiplier farms sa ilalim ng Livestock Economic Enterprise Development Program, pati na ang pagbibigay ng solar power system sa ilang kooperatiba sa Antique. Samantala, humigit kumulang 372,000 ang halagang tulong ang ipinamahagi ng DA Calabarzon, katuwang ang Philippine Coconut Authority sa mga magniniyog ng Tanawan City sa Batangas. Kabilang dito ang 4,660 cacao seedlings, 150 na sako ng abono at ilang grass cutters sa ilalim ng Coconut Farmers Integrated Development Plan na layong magbigay ng dagdag
kita sa mga magniniyog sa pamamagitan ng cacao intercropping habang pinapalakas ang produksyon ng niyog sa riyon. Para sa iba pang updates at anunsyo mula sa kagawaran ng pagsasaka, i-follow ang kanilang Facebook page sa @DA Central Philippines at bisitahin ang kanilang official website sa www.da.gov.ph. At para sa amin naman po sa Agricultural Training Institute, tinatawagan ang lahat ng agri-content creators sa Region 1. Iniimbitahan po namin kayo, especially ng aming ATI Regional Training Center na sumali sa 2026 Farm Vlogging Contest na may temang Farm Mo, Flex Mo. Kung ikaw ay learning site for agriculture, extension service provider o ATI employee, pwede kang sumali dito. Layunin itong ipakita ang galing sa pagsasaka, palawakin ang kaalaman tungkol sa food security, at ipakita ang kahalagahan ng local food system sa pang-araw-araw na buhay. Kaya ano pa po inaantay nyo? Sumali na po kayo sa vlogging contest ng ATI Region 1. Samantala, iniimbitahan po namin kayo na tumutok sa aming official Facebook page para sa live stream ng aming ika-39 na anibersaryo ngayong darating na Webes sa Enero 29. Tampok sa pagdiriwang ang pagkilala sa aming mga huwarang kawani mula sa ATI at sa aming mga regional training centers na may mahigit 10 taon sa serbisyo bilang pasasalamat sa kanilang patuloy na ambag dito sa ating sektor ng agrikultura. Kasabay nito ay lulunsad din ang mga bagong proyekto at inisyatiba ng ahensya upang higit pang palakasin ang pagsasanay at extension services, pati na din po ang suporta para sa ating mga magsasaka at mangingisda at iba pang agri-stakeholders sa bansa. Abangan ang iba pang announcements mula sa ATI. I-follow kami sa aming social media pages sa Facebook, sa X, sa Instagram at TikTok at ATI Interactive. At bisitahin kami sa aming official website sa www.ati.da.gov.ph. Yun lang ka, Henry. Maraming salamat. Thank you, Ma'am Nyet. Babalik po tayo kasama ng ating bigating panauhin sa ilang saglit. 19 minutes after 3 ng hapon, Agri Ascenso. Ito ang Agri Ascenso. Agri Ascenso.